Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Unti-unti nang nabubulgar ang lahat, mga ka-netizen. So, ano nga ba ang role ni former DDS Ombudsman Samuel Martires sa paglaganap ng flood control corruption? At ano naman ang role ni Representative Eric Yap sa corruption noong panahon ni Digongyo? Sabi nga nila, walang sekretong hindi mabubulgar. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption kasi baskin saang if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Unahin muna natin si Eric Yap, kilalang diehard DDS or Digongyo ally. Siya lang naman ang naging idol o template na ginaya ni former Ako Bicol Representative Zaldico na isa ring naging ass-licker ni Digongyo noong nasa kapangyarihan pa ang Lord of all Drug Lords sa Southern Mindanao. Kagaya ni Zaldico, contractor o congressman contractor, din si Eric Yap na mega-bilyonaryo na ngayon thanks to the Duterte regime at marami siyang pag-aari at negosyo. Kagaya ng napabalitang daan-daang milyong piso property niya sa Billionaires Village sa Benguet, kamakailan lang. Kaya nga sabi ko nga, kung tayo nahihirapan magdala ng tulong, what more pa yung mga nakatira dito sa sitio na to. Kaya gagawa ako ng paraan upang masimentohan itong mga kalsada dito. At kagaya rin ni Zaldi na nagtatago na daw ngayon sa Portugal, si Eric Yap ay naging chairman ng Appropriations Committee noong 22 at siya ang pinakaunang party list representative na nag-chair sa committee kahit baguhan pa lang siya. Naging parte di umano si Eric Yap ng Duterte Admin Inner Circle dahil kaberks lang naman siya ni Pulong Duterte na itinuturing niyang close friend. Bilang Appropriations Chair, kontrolado ni Yap ang budget allocations at pinaburan ang mga Duterte priorities kagaya ng flood control at pork barrel insertions. Kagaya rin ni Zaldi na nagkaroon ng fallout kay PBBM, unti-unting nagbago ang pagiging close ni Yap kay Digongyo nung pinahiya siya ng dating Pangulo sa isang Malacanang briefing tungkol sa corruption. Congressman Eric Yap, ACT-CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in a district assigned to him. Citing a Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) document, Duterte accused Yap of rigging bids via an agent sa DPWH projects sa Benguet. Intervene in the investigation against si Ricardo. Lumabas na naman ang pangalan. Babae ito. Ricardo, by calling up Commissioner Greco and requesting him to drop the case against District Engineer Ricardo. Alam mo, by just mere calling, that simple call can send you to jail. Ano yan punishable by Republic Act 3019 Anti-Graft Law. Tinawag din ni Digongyo si Yap na master manipulator ng public works biddings na iniuugnay sa kanyang customs brokerage family background at influence over district engineers. Pero ang multi-billion dollar na tanong, may nangyari ba kay Yap? Well, itinanggi lang naman ni Yap ang mga paratang ni Digongyo pero hindi siya kinasohan. No charges, no nothing. Public rant lang ni Digongyo. Kumbaga, pinagalitan lang siya ng kanyang idol. Samantala, si Zaldico, na ginaya ang template ni Yap, tinanggal sa pagiging chair ng Appropriations Committee last year, nagtatago na ngayon, sinampahan ng patong-patong na kaso at kinumpiska ang kanyang billion peso worth of air assets at iba pang properties. So that's the difference between Eric Yap and Zaldico. Pero under the PBBM regime, parang iisa o pareho ang fate o kapalaran nila. At yan din ang difference ng gobyernong palpak ni Digongyo at ng gobyerno ni PBBM. Issue na ng freeze order ang Code of Appeals sa mga bank account at ari-arian ng magkapatid na kongresista na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap.
Ito ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakahuling vlog. Sakop din anya ng freeze order ang mga ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Sky Yard Aviation Corporation. Ayon sa Pangulo, umabot sa mahigit sa 16 billion pesos ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025 na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Now, enter Duterte Ombudsman Samuel Martires na hindi lang di umano enabler ng corruption, kundi protector din ng mga corrupt politicians tulad ni Joel Villanueva. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Ngayon, may mga paratang with credible evidence laban kay Martires na wala siyang ginawa sa mga sumbong sa ombudsman noon laban sa pandarambong ni na Eric at mga kilalang kaalyado ni Digongyo. Now here's part of the report of Billionario News Channel. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force Kasanag kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Mutuo proof. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po nasa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang kontraktor, sila din ang supplier. 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Ko at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations.